Silang ng Panginoon, halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't awitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Lalo na sa mga first time dito sa dambanang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po'y nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan. Kaya hindi pa po bahaw na batiin natin ang isa't isa ng maligayang Pasko. At ginugunita natin sa araw na ito, ikalawang araw sa buwan ng Enero, sina San Basilio at San Gregorio Nacianceno na naging tagapagtanggol ng pananampalataya. Inialay ang kanilang buong buhay upang ihatid sa mundo ang mabuting balita, na ang mabuting balitang iyon ay walang iba kundi ang Diyos, ganun na lamang ang pagmamahal sa atin. Kaya ang kanyang bugtong na anak, ang salita, naging tao. Naging katulad natin sa lahat ng bagay, liban sa kasalanan. At yun ang diwa ng Pasko. Yun ang ating ipinagpapasalamat. Yun ang Diyos na ating sinasamba. Diyos na napakatayog ay nagpakababa. Kaya upang tayo maging marapat makiisa sa pagdiriwang na ito, sa katahimikan, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mong sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig
Ito ay aming tapat na magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito ang Antakristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama ay sasakanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang naririnig nyo simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ng ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem, ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas,
Kung gayoy, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli, sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, sa pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung gayon, sino ka? Yan ang tanong ng ilang saserdote at mga Levita kay Juan Bautista. Sino ka? Who are you? Ano kaya kung sa mga oras na ito, may lalapit sa atin, titingnan tayo sa mata, at itatanong sa atin, sino ka? Paano natin sasagutin? Anong isasagot natin? Maaring isagot natin, ako po ay presidente ng Juan de la Cruz Medical Center. Isa po akong doktor. Marahil sasabihin ng isa, ako po ang may-ari ng San Juan de la Cruz Construction Firm. Isa po akong engineer. Ako po ang principal ng San Juan de la Cruz Elementary School. Tama. Matapat na sagot. Kung talagang ikaw ay doktor, engineer, o principal. Wala pong masama doon. Totoo yun. Pero ang tanong, ano ang batayan natin ng pagkakilala natin sa ating sarili? Sa tanong na sino ako, sino ka, saan natin ibabatay ang ating sagot? Are we going to base our answer on our position, on our title? Presidente, CEO, Principal. Those are positions with corresponding titles based on functions. Mali ba? Hindi. Masama ba? Hindi rin. Pero kulang. At kulang ng malaki. Nung si Juan Bautista ay tanungin, kung ganon, sino ka? Anong sabi dito? Sinabi ni Juan, ang katotohanan
Anong katotohanan ang sinabi niya tungkol sa kanyang sarili? Ang sabi niya, halaw kay Propeta Isaías, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Paano nagpakilala si Juan Bautista? Tinig. A voice in the wilderness. Ano ba ang tinig? Ang tinig, kung hiwalay sa salita, walang kahulugan. Walang saysay. A voice apart from the word that is spoken is nothing. Useless. Kaya nagkakaroon na kahulugan yung tinig sapagkat may kakambal, may kasabay na salita. Subukan niyo pong magparinig ng tinig na walang salita. Una, hindi tayo maintindihan. Yan man ay sa paraang pakanta, patula, pabigkas. Walang saysay ang tinig kung walang salita. Sa pagsasabi ni Juan Bautista na siya'y tinig, ibig sabihin, may kahulugan siya, may katuturan ng kanyang buhay dahil sa salita. At sino ang salita? At ang salita ay nagkatawang tao. Yan ang Pasko. And the Word became flesh. Sa makatuwid, ang pagpapakilala ni Juan Bautista sa kanyang sarili na sinasabi niyang, ito ang katotohanan, it is always in relation to the Word. In relation to Jesus. So, hindi makita ni Juan ang kanyang sariling hiwalay kay Jesus. Yun ang pagpapakilala ni Juan. Not based on position, not based on function, but based on relation, ugnayan. At mga kapatid, ito ang mas enduring sa ating buhay. At a certain point, mahalaga ang position. At a certain point, mahalaga ang function. Pero hindi yan habang buhay. Matatapos ang pagiging presidente, pagiging CEO, pagiging principal. Anong hindi natatapos sa atin? Ugnayan. Kung ako'y anak, ako'y habang buhay na anak. Pumanaw man ang aking mga magulang, I remain a child. Nananatili nila akong anak. Kung ikaw ay magulang, kahit yung mga anak, nag-asawa na, nagkaroon na ng apo, mula sa mga anak at manugang, magulang pa rin. So, ang enduring sa atin, ang mas tumatagal, and in fact, mas mahalaga, ay ang relasyon. Kaya nga sinasabi nating, I function for the sake of relation. Kaya naman ako nagtatrabaho para sa pamilya ko. Kaya ako nagtatrabaho, iniwan ko yung pamilya ko, nag-abroad, naging OFW, para sa aking mga mahal sa buhay. Ano yung pamilya? Ano yung mahal sa buhay? Relationship. Nabanggit natin hindi masamang magpakilala based on function. Sino ka? Ako'y presidente. Sino ka? Ako'y principal. Sino ka? Ako'y CEO. Apart from that, sino ka pa? Yun pong function, nasa ibabaw. Yung relation, nasa ilalim. Alin ang mas matibay? Alin ang mas mahalaga? Alin ang mas tumatagal? Relationship. Kung kaya sa atin ngayon, marami nag-enjoy nung Pasko, nung bagong taon, kahit walang tigil ang ulan.
Siguro sabi ng iba, sana mas nag-enjoy kami kung hindi umulan. Pero bakit nag-enjoy? Ikaw ba'y presidente sa pamilya? Ikaw ba'y principal sa pamilya? CEO ka ba ng inyong clan? No. It's the relationship that matters. And the reason why we are enjoying this season. Kaya nakakabalita tayo, successful sa career, very good. But failure sa family life, nakakalungkot. Sana parehas. Maganda na ang career, maganda pa yung pamilya. That's the ideal. Pero wag naman sana mangyayari, matagumpay dito, bagsak naman dito. Bakit? Hindi po tayo magiging masaya. At hindi rin yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Yung lahat ng ating ginagawa, yun ay means para sa mga mahal natin sa buhay. At hindi lang sa mga mahal natin sa buhay na mga tao, kundi higit sa lahat, yung relasyon natin sa Panginoon. Bakit po? At a certain point, maging yung mahal natin sa buhay, yung pinag-alaya natin ng lahat ng ating mga sakripisyo, ika nga ipagpalayo, ay huwag ipagpalapit, mawawala din sa atin. We have to accept that fact. Mawawala din. Pero ano pa ang mas enduring doon sa ating horizontal relationship? Yung relationship natin sa Panginoon. At yun ang ibinibigay na halimbawa sa atin ni San Juan Bautista. Sino ako? Ang sabi niya, darating na kasunod ko, ang higit na dakila kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Sa makatuwid, bilang isang tinig, ang buhay ni Juan ay laging pointer to the Word. Ang kanyang buhay laging ay tinuturo si Jesus. At yun ang ibig sabihin ng maging Kristiyano, ng maging Katoliko. That my life points to Christ. Na kapag nakikita ako ng mga tao, nagsasalita ako, nakikitungo, nakikita nila sa akin si Kristo. Madaling sabihin, mahirap gawin, pero hindi imposible. At yan sana ang ating pagsikapan. Sa pagiging ama, sa pagiging ina, we point our children to God. Paano mo nakilala ang Diyos? Kasi yung mami at daddy ko, very ideal couple. They pray together, they respect each other, and they love us together. So yung buhay ng mag-asawa, pointer to God. Paano mo nakilala ang Diyos? Dahil sa aming boss, naku, hindi po yan mauunahan. Pagdating sa pagkalinga sa mga maliliit. Siya ang unang namumuno pagdating sa mga religious activities, kahit siyang may-ari ng kumpanya. Nakumbinsido ako sa Diyos, sa kabutihan ng Diyos, dahil ang kanyang buhay tumuturo, nagtuturo sa katotohanan ng Diyos. At yun ang buhay ni Juan Bautista. Tinig na ang itinuturo ay ang salita. Sino ako? Sino ako? Sino ka? Paano natin sasagutin? Hari manawari, matuto tayo sa magandang halimbawa na ipinakita sa atin ni Juan Bautista. Hindi siya ang salita, hindi siya ang Mesiyas, hindi siya si Elias, hindi siya propeta. Siya'y simpleng tinig na nagpapakilala sa salita. Para po sa mga maghahandog ng sobre,
Pakihulog na lamang po sa buslo. Samsamon, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y mahaing ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay ginugunita. Ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay ng totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng iyong sambayanang dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na magkapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal,
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, dito si Jesus, ang salitang ipinakilala ng tinig na si Juan Bautista. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pag-ibig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Narito na manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo, magsasaya sa kagalakan, iindak sa katuwaan. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwaan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad na parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos,
tuwina. Balang araw ang liwanag sa bibig ng mga bibig. Masasalamat at papuri, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kina San Basilio at San Gregorio, matuto kami ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayong Sabado, ika-4 ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyaring ilabas po ang inyong mga unblessed religious articles. Hawakan po sa kamay kung marami, 2 kamay. Maraming salamat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa mga gamit na ito sa pananalangin
na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang mga kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Muli bumabati kami sa inyo ng maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.